Ngayong araw ay samahan nyo kaming puntahan ang isa sa mga dinarayong beach dito sa UK, ang Dordledor. Maaga nga po pala kaming gumising para maghanda ng mga pagkain na aming dadalhin kasi medyo malayo-layo din ang aming biyabihiin. Nasa mahigit 3 oras din ito at depende kung hindi kami maabutan ng traffic. Excited din kami dahil isa ito sa mga lugar na gusto naming puntahan dahil sa ganda nito. At dito narating na namin ang Dorset. Medyo pahirapan din ang parking dahil napakaraming tao na gusto ngayong mag-beach. At medyo malayo-layong lakaran din ito dahil from the parking lot nasa 900 meters pa ang lalakarin namin hanggang marating ang shoreline. At eto na nga, sinimulan na namin ang mahabang lakaran. At ako talaga ay namangha sa ganda ng tanawin ng kapaligiran. Yung tipong hindi mo talaga mapapansin na ang layo na pala ng inyong nilakad. At dito, makikita nyo na puro pababa ang daan kaya hindi masyadong nakakapagod ang aming lakaran. Pero damang-dama mo naman ang bigat ng iyong dinadala. Kaya talagang kailangan naming maubos ang lahat na dalang pagkain namin. Dahil kung hindi, talagang pahirapan ang pabalik dahil paahon naman ang daan. Kaya tiyak itong nakakapagod. At dito pa lang, kung mapapansin nyo na napakaganda na ng mga tanawin. Oh yeah! And after almost 500 meters, ay narating namin ang Man o War Cove. Isa din ito sa mga magagandang beach ng Dorset. Kaya kung ayaw nyo ng medyo crowded like Dordledor, ay pwedeng-pwede ang Man o War Cove para sa'yo. At dito nga, narating na nga namin ang Dordledor. Talagang napakaganda nga naman ang tanawin dito. Yung tipong mawawala talaga lahat ng pagod mo. Pag nasilayan mo na, ang ganda nito. Kaya naman talagang maraming dumadagsa dito. Kasi nga, nakakalula ang natural limestone art nito. Galing sa taas ay lulusong na naman tayo pababa para atin itong masilayan ng malapitan. At naghanap na nga kami dito ng pwede naming pepwestuhan kasi medyo kumakalam na nga ang aming mga tiyan. At nung nakahanap na kami ng magandang spot ay minabuti naman naming mag-set up. Inilabas ang lahat ng mga pagkain at inumpisahan na nga ang kainan. Iba talaga ang mga Pinoy pagdating sa mga outing dahil paniguradong hindi ka magugutom at mabibitin dahil sa dami nitong dala ng mga pagkain. Kaya marami ding nakatingin sa amin dahil sa aming picnic blanket na puno ng mga pagkain. And after kumain, hindi mawawala ang paglalakad. Dahil sabi pa nga sa kasabihan na huwag maupo ka agad baka lumaki ang tiyan. Kaya ayokong maging ganyan. Ang gusto ko yung sakto lang. Kaya eto na nga, naglakad-lakad na nga kami. At tingnan nyo naman, napakasaya namin dahil napakadami ng mga magagandang tanawin. Oh yeah! At syempre, enjoy na natin ang moment na ito dahil minsan lang mangyari ang ganitong moment sa buhay ko. Kasi mas priority namin dito ang aming trabaho. Kaya bihira lang talaga itong mangyari sa buhay OFW. And after namin maglakad-lakad, it's time to relax naman and enjoy the sun plus the view. Oh yeah! Dito kasi kapag summer, gusto talaga ng mga tao na magbilad sa araw dahil gusto nilang magingta ng kulay ng mga balat nila. Kabaliktaran naman sa ating mga Pinoy, ayaw nating mabilad sa araw dahil baka mangitim tayo. At bilang lang din ang araw ng tag-init dito dahil hindi magtatagal ay mag-uumpisa na naman ang taglamig. Kaya let's feel this moment na lang kahit na magkulay tsokolate tayo. Basta't ang importante ay nag-enjoy tayo at nakalimutan natin saglit ang ating mga problema. Kaya sa mga viewers ko dyan, huwag kayo puro trabaho. Gumala din kayo paminsan-minsan. At dito, time to go home na. Baka kasi gabihin pa tayo sa daan. At eto na nga ang sinasabi ko. After sa pa-relax-relax, kalbaryo naman ang aming tatahakin. Kasi paahon na ang daan at mabigat-bigat pa rin ang aming dala. Hindi ko na po pala nakuhanan ng video. Pero ganun pa man, idinaan na lang namin sa TikTok dance ang pagod na aming tinahak. Kaya ito, para sa inyo. At napakasaya lang sa pakiramdam dahil nakahanap tayo ng mga kaibigan na para na rin nating kapamilya. And shout out sa inyo mga gwapo kong kaibigan.